Isang misteryo kung paano napadpad ang isang higanting barko na sumadsad sa dagat sa bahagi ng Malolos, lalawigan ng Bulacan. Misulang tinatawag na ghost ship na nga ang dayuang barko. Wala na yung makina at sira-sira na ang loob. Posibleng inanod lang daw ang barko na yan mula sa Mariveles, Bataan. Pero hindi kumbinsido rito ang lokal na pamahalaan ng Malolos. Malayo raw sa kanila ang Mariveles at may nakita raw na armadong lalaki sa barko nang una itong matanaw. At mula sa Malolos, Bulacan, nakatutok live si JP Soriano. JP? Mike, Vicky, yan nga ang lumalabas sa inisyal na impormasyong nakalap ng Malolos Police ng 4 na taon na palang nakadaong ang MV Yuan Heng sa Mariveles Port at posibleng inanod lang ito nung nakaraang bagyo pero tila hindi kumbinsido rito ang mayor ng Malolos. Mahigit kalahating oras ang biyahe sa bangka para mapuntahan ang sumadsad na MV Yuan Heng. Halos wasak na ang ibang bakal na daanan at hawakan. Parang bibigay na nga ang maraming bahagi ng barko. May tubig din sa storage deck na walang laman. Ang ilang cabin o kwarto napakakalat ng gamit. Mayroon pang lumang gamot na may Chinese characters. So narito tayo ngayon sa pinaktuktok o yung tinatawag na bridge ng MV Yuan Heng at bantay sarado nga ang lugar na ito ng mga otoridad at makikita mo dito yung mga pang-control sa makina gaya ng steering wheel. Makikita mo rin dito yung linya ng kuryente at iba't ibang radio communication devices na ayon sa Coast Guard ay sira na ang karamihan sa mga ito. May makikita ka rin dito ng mga mapa, route map ng South China Sea, fire control plan at iba't ibang pang mga dokumento. At kung iikutin mo itong lugar na ito, makikita mo na parang isang normal na barko lang na pinabayaan, pero mapapansin talaga na puro kalawang na ito at tila hindi nagagana pa. Dumating ang Philippine Coast Guard kanina para i-secure ang barko. May dala rin silang diving gear sakaling kailanganing sisirin ang paligid nito. Nakasadsad daw ang vessel sa maputik na bahagi kaya intact pa raw ito. Ayon sa impormasyon ng Malolos Police, galing daw Mariveles Port ang MV Yuan Heng. Pagmamay-ari raw ng South American Far Eastern Shipping Company at ino-operate ng Shandong Jinghai Industrial Group at nakarehistro sa Phnom Penh, Cambodia. 4 na taon na raw naka-dry dock sa Mariveles Port dahil hindi nakabayad sa requirements ang may-ari. Naka-dry dock sa Mariveles, allegedly, at i-move lang daw ng konti para mag-giveaway dun sa isang mas malaking barko. Pero inangay na ng bagyo dito. Hindi pa raw nakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Malolos ang may-ari ng barko at ang Mariveles Port. Ang ipinagtataka pa ng lokal na pamahalaan ng Malolos, nakaangkla ang barko na una nilang makita. May kalayuan din daw ang Mariveles sa Malolos. Sa kababa din yung mga ladder ropes niya. Kahapon, ang initial na report sa amin, may mga armed men na nakita doon. Kailangan muna namin maliwanagan. Before na maitoto, sino ang may-ari? Who will pay for the towing? August 13 daw ng madaling araw unang nakita sa Malolos ang barko na wala ng makina. Pero ang hindi malinaw kung ninakaw ito. Nangangamba naman ang ilang mangingisda at residente ng Malolos sa peligron dulot ng barko sakaling lumakas ang alon o tumaas ang tubig. Yung pang kanal nito may mga gulaman to. Tinutubuan ng seaweed, napipinsala nitong ating yung barko na napadpad dito sa Malolos. Mike, sabi ng PCG ay ipapataw nila ang barko kapag nahanap nila ang may-ari at patong-patong na reklamo naman ang nakatakdang isampa ng lokal na pamahalaan ng Malolos sa may-ari ng barko. Pero ang problema nga, Mike, ay hindi pa nila alam sa ngayon kung sino ang sasampahan nila ng kaso. Sinusubukan para natin kunan ng panig ang pamunuan ng Mariveles Port hanggang ngayon. Mike? JP, walang nakitang kargamento doon sa barko? Wala bang kargamento doon sa barko kahit wala siyang tao at wala ng makina? Wala talaga, Mike. Ang mga tanging naiwan na lang doon is yung mga ilang dokumento na naiwan doon at ilang mga radio communication devices na sira na. Pero ang sinasabi kasi ng initial na impormasyong nakalap na Malolos Police ay 4 na taon na itong kumbaga nakatambay lang at walang nakadock doon sa Mariveles Port based on sa initial information at hindi na raw talaga ito gumagana. Tanging may mga nagbabantay na lang daw dito. Anong nangyari daw, Mike? Merong nag-usog nito noong nakaraang bago magbagyo at ang sinasabi, ito raw ay posibleng inanod mula doon sa Mariveles Port papunta rito sa Malolos, Bulacan. Maraming salamat, JP Soriano.